Congressman, kahapon lumabas sa hearing na from 2019 until 2024, walang dineklarang cash on hand or bank deposit si VP Sara sa kanya pong SALN. Pero may mga bank transactions na flag at tumaas din yung kanyang net worth over the years. Sa inyo po, sa inyong pag-check dito sa mga documents kahapon, gaano kahalagang legal issue ito para sa isang halal ng bayan? Yung wala kang dinedeklarang cash on hand, hindi lang isang taon for so many years. Kasi yung likod po nito ng aming SALN, ito po yung may jurat. Meron po itong sworn. Ito po yung lumalabas na sworn affidavit na ito'y in-execute mo base sa iyong kaalaman at lahat dito ay idedeklara mo. So, dun lang medyo may problema na po yun. Kung sakasakali, di ba? Kasi kung makikita po natin, nung nagsimula siya noong 2007, nagdeklara naman until 2018. So, nung 2019 hanggang 2024, wala. Pero siyempre, meron pa rin po sila until next week, no? Hanggat hindi naman po ito nagsasara yung ating committee hearing, may opportunity pa rin. Binibigyan pa rin sila ng pagkakataon na sagutin ito at maipaliwanag. So definitely, itong binabanggit na walang cash on hand, maging yung pag-check nito sa SALN niya, kasama po ito sa magiging mga ebidensya na ilalagay niyo po dun sa inyong justice report, sa inyong report no sakali man. Tama po kayo dyan. Yun pong yung ginagamit na salita na smoking gun, talaga po bang kahapon medyo mas matindi compared nung first day ng clarificatory hearing natin? Kasi yung kahapon, mga numero na hindi medyo mahirap naman i-dispute unless siyempre meron din silang paliwanag. Pero dun sa report ng Anti-Money Laundering Council, bagamat ito hindi, lilinawin ko po yung report po ay hindi po bank account. Opo, ito po ay covered transaction report at saka suspicious transaction report ng AMLAC. So, ibig sabihin po niyan, yung covered transaction, yung mga diniposito na more than sa threshold, which is yung 500,000. So, hindi naman ibig sabihin din nun ay yun ay illegal. Tama. So, at yung suspicious transaction naman, ito yung medyo kahina-hinala. So, yun naman po kasi na nireport, medyo malaki naman po yung numero. Bagamat yung nakalathala po na 6.7, hindi po ibig sabihin na yun po yung pumasok. Yun po kasi yung total ng inflow at saka ng outflow. Ibig sabihin, total po yan ng pumasok at ng lumabas. Para klaro lang din. Oo, kasi yan ngayon Opo, kasi yung nakikita ko ngayon nakalagay 6.7 hindi po accurate 'yon. Yung pong 4.425 na amount billion, ito po yung pumasok. At yung 1.554 billion, yan naman po yung lumabas. So meron pong na balanse na 2.87 billion. Pero meron din po kasi doon sa kanilang report na 791 million na hindi malaman kung ito ay inflow and outflow transaction. So hindi po yan kasama doon sa 6.7. So in totality na po pala yun. O at least hindi klaro. Ito as in, para sigurado lang kasi may nakikita ko nakalagay 6.7. Medyo hindi po accurate yung report na yun. 6.7 billion pesos pero that's inflows and outflows. Yung total na naging total po. yes, yung total na naging galaw po dun sa bank transactions mismo. Pero yung binabanggit nyo kanina, sa ilang bank account yun? Ayun. Yun po yung transaction report. Hindi po sinabi na bank account. Iba po yung bank account. Ito po yung transaction report. May report po to. Opo. Yung transaction na yun, dinaan sa bank account, di ba? Tama po. So ilang bank account yung dinaanan nun, yung binabanggit yung halaga na yun? Wala pong hindi po sinabi. In fact, kung titignan po ninyo, doon po sa isang, di po ba meron pong tinanong si Congresswoman Laila de Lima na mga 18 transactions random. Meron po doon. Kung makikita po ninyo, ang sagot po ng AMLAC, hindi po nila sinasabi yung bank account. Ang sinasabi nila, may movement.
At hindi naman nila sinabi kung anong bangko. Sinasabi lang nila petsa at numero nagtutugma. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.